Kakatapos lang ng isang linggong malalakas na ulan at hangin at nakita namin kung gaano kalaki yung epekto nito sa mga farms. May mga tanim na nalubog sa baha, may mga dahon na nabugbog sa hangin, yung crop protection naman ng iba na wash out ng ulan kaya mas dumami yung peste. At dahil halos walang araw, marami ring mga pananim na nabulok yung dahon. Kahit kami, sinubukan namin protektahan yung mga tanim namin gamit yung mga tunnels. Pero sa sobrang lakas ng hangin, hindi pa rin kinaya. Kapag ganito yung nangyayari sa maraming farms, iisa yung resulta. Bababa yung supply ng gulay, tapos tataas na naman yung presyo sa merkado. Kaya para sa akin, hindi na sapat yung isipin lang natin kung ano yung itatanim as farmers. Kailangan na rin natin pag-isipan kung paano natin poprotektahan yung ating mga tanim kasi ginastusan natin yung mga yan. So isa sa mga pwedeng solusyon yun yung greenhouse. Hindi 'to yung sagot sa lahat ng problema, pero isa 'to sa mga pinaka-effective na paraan para mabawasan yung epekto ng matinding ulan at hangin. Ang challenge nga lang, mahal ang investment kasi kailangan tama yung design tsaka yung materials. Hindi pwedeng tipirin dahil kung mahina yung structure, baka yung greenhouse mismo yung unang masira sa bagyo. So sa klima natin ngayon, patindi na ng patindi yung bagyo at habagat. Kaya kailangan natin makaisip ng mga resilient ways on how to do farming para protektado yung mga tanim natin laban sa ulan, sa bagha at sa hangin.